Magiging opposition na nga ba itong si Vice President Sara Duterte? Yan ho ay ating sasagutin gamit ang ating mga analyzation. Sabi dito sa balita, yan kasi guys, kaya dumiin ako dyan eh. Sabi dito, decision time for Sara Duterte. Stay in Marcos cabinet or join opposition, sabi ng Partido Reforma Executive. So ngayon, ang tanong dito, sinong opposition ang kanyang sasamahan? Kasi kung yung mga liberal ay mukhang malabo dahil ang administrasyon ngayon ni Pangulong PBBM ay same lamang ho sa mga nagiging desisyon ngayon ng mga dilawan. Kasi in terms of West Philippine Sea, agring-agree yung mga dilawan dito sa desisyon ni Pangulong PBBM na ipaglaban ng ating bayan. Dito din sa justice system natin, sa ICC. So, meron ng pagkakahalintulad ang mga liberal dito sa administrasyon natin ngayon. Wait lang, baka may magsabi na baka Mima yung gabinete ni Pangulong PBBM ay mga dilawan na. Guys, hindi ha. Hindi yun yung ibig kong sabihin kasi yung mga desisyon na nakakabuti, hindi yung nagdesisyon ka para dahil sa kaibigan mo siya, may pinagsabahan kayo. Iba ho kasi si Pangulong PBBM. Ang focus niya para sa tao, kung ano yung dapat yung ma-achieve natin. Anyway, so kung magjo-join ho si VP Inday sa mga liberal, mukhang malabo. Sa mga dilawan, mga pinklawan, malabong-malabo kasi wala hong papabor sa kanya. Dito pa nga lamang ho sa usaping pistok, amnestia, wala nang pumapabor sa kanya. 'Di ba? So ngayon, ang naiisip ko, baka itong si VP Inday, gagawa sila ng panibagong grupo or sila ho yung magsisilbing newly opposition na siyang pinatunayan naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Ang sabi ni Digong, walang nagkikriticize sa ating gobyerno ngayon, ako yung magsisilbing bagong oposisyon. Which is napasok sa isip ko na baka itong si VP Inday hindi magjo-join sa ibang opposition kundi siya na mismo ang panibagong mukha ng opposition. So ngayon, bakit ho magiging panibagong mukha ng opposition itong si VP Inday? Kasi guys, kung kabinete ka, nasa parte ka ng kabinete ni Pangulong PBBM at patuloy mong kinikriticize ang kanyang mga pinapagawang batas, mga polisiya niya, wala nang pagkakasundo doon. So, basically, ikaw, di ba, kung sa sarili mo na lang, umalis ka na lang kung hindi ka naman din nakakatulong. Kasi kung hindi mo naman kayang kainin yung cake, di ba, if you cannot eat the cake, edi, umalis ka na lang. Di ba, para hindi magulo yung administrasyon ngayon. So anyway, basahin natin. Ang tanong dito ng mga kababayan natin, pabor ba kayo na umalis sa Marcos Cabinet itong si Vice President Sara Duterte? Pabor ba kayo mga mamamayang Pilipino? Well ako, oo, kung hindi naman siya nakakatulong, pampagulo lang naman siya, edi resign na lang siya. 'Di ba? Mag-resign na lang siya. Ganun lang kadali 'yun. Hindi yung magi-stay ka diyan kahit masama yung loob mo, mag-resign ka na lang. 'Di ba? Anyway, an official of the Partido Reforma Party said that Vice President Sara Duterte should decide whether to remain in the President Ferdinand Marcos Jr.'s cabinet and adhere to its policies or join the opposition. Kasi kung patuloy ka na nagiging kritiko ng ating administrasyon ngayon, paano naman yung mga gusto mong polisiya hindi nasusunod? So kung gusto mong masunod ang polisiya mo, mag-stand ka ng sayo, gumawa ka ng sarili mong grupo na merong umaagree sa desisyon na binibitawan mo. Kasi ang pangit naman, iba yung desisyon mo, iba din yung desisyon ng Pangulo. Kasi guys, si Pangulong PBBM, ang VP natin, nag-aantay lamang yan ng pagkategi ng ating Pangulo para maging presidente. Hanggat buhay pa ang presidente, susunod ka sa polisiyang ginagawa ng ating Pangulo. Walang masama na mag-disagree ka. Ang problema lang dito is hindi na kayo nagkakasundo. Diba? Yun yung pinaka-main problem natin dito. Wala nang unity. So, kung hindi ka marunong maka-unite, umalis ka na lang, mag-resign ka na lang. Yan yung pinaka-main problem natin dito. Kasi, hindi may sasakapatuparan ng isang proyekto kung ang VP natin, puro kontra. Ang mangyayari dito, si Pangulong PBBM at si Martin Romualdez, parang si Martin Romualdez ang nagiging Vice President ngayon dahil siya lang naman yung tumutulong sa ating presidente. Diba?
Anyway, sabi pa dito, former LPGMA party list Representative Arnel Tay, Treasurer of Partido Reforma, made the statement after Duterte opposed the Marcos administration position to resume the peace talk with the communist rebel. So, sa tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan. Kasi mahirap yung meron ng statement against the administration, which sa ngayon, boss niya yun eh. Tama. Kumbaga, trabahante ka lang. Tapos, didiktahan mo yung boss mo. Kaloka. Yung presidente is her boss. Kung hindi siya agree dun sa mga desisyon ng administrasyon, kailangan na niyang magdesisyon. Tama. Para din sa ikabubuti ng peace of mind mo, umalis ka na lang dyan. Kaysa naman sa ang kahinantungan nito, mag-away kayo ng mag-away. Lumala ng lumalang sitwasyon nyo. Actually guys, nangyari lang naman to ng lahat ng to, it is not because of confidential funds. Imagine, kapag may peace talk, walang CF, walang confidential funds. So, paano niya i-justify yung diba? Paano siya makakahingi ng pondo? Kasi meron ng peace talk, para saan pagagamitin ng confidential funds? Diba? So, yun. Yun talaga yun, guys. Tinatry niya i-justify ang CIF. So, kung hindi ka lang din naman uma-agree, you better resign now. Kesa naman sa patuloy kayong magkaroon ng hidwaan at mas lumaki ng lumaki ang hidwaan nyo. Para sa akin, good naman na mag-resign itong si VP. Kasi as a DepEd Secretary, hindi niya nga nagagampanan yung kanyang gawain. Pang ilan tayo? Sa mathematics, out of 80. Ayon sa PISA, pang 75 tayo. Sa reading, out of 80, pang 75 tayo. Sa science, guys, second to the lowest tayo. Out of 80, pang 78 tayo. Diba nakakaloka? Yung trabaho niya, hindi niya natatrabaho kasi nakafocus siya sa ibang trabaho. Imagine that. Peace talk is not related, is not relevant to your core as a DepEd Secretary. Ang layo ng peace talk sa hinahawakan mong pagiging DepEd. You better resign now for the sake of our people and for the sake of our country. Kasi if you cannot do your yung jobs mo, pwedeng ibigay yan sa mga taong mas deserving, mas may alam. Anyway, Tay or TY said the kind situation not only occur in the government setting but also in private companies. He said his party currently has no position in the government peace talk with the communist group. Personally, I'm supported of the peace process and the peace talk. Dahil sa tingin ko talagang matagal nang kailangan magkaroon ng kapayapaan and in the end, sabi ko nga naman sa panahon na hindi ganun kalakas ang mga taga-ibabaw. So, sa pananaw ko, it's about time na magkaroon tayo ng maayos at tuloy-tuloy na kapayapaan. That is true. Yung ibang mga political leaders, political parties, uma-agree dito sa naging desisyon ni Pangulong PBBM, unwavering support nga eh. Tapos itong VP natin, siya lang yung lumihis ng landas. You better resign now if you cannot do your job well. Kasi hindi ka nakakatulong, nakakagulo ka lang. Anyway, kayo guys, gusto nyo na bang mag-resign si VP Inday or hindi? Comment down below, babasahin ko yan. So, it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.